Ano itong us na word? This is you and me. Pag sinabing you, lahat kayo dyan. Ikaw yan. And me, ako. Make us one. Para saan? Na iisahin tayo. Wala nang iba, kundi iisahin ako, ikaw, sa buhay na Diyos. Praise the Lord! Ikaw at ako, iisahin tayo lahat sa ating Ama sa langit. Na walang iba, sinabi dyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh, and dwelt among us, and that is our Lord Jesus Christ. Dapat ako at saka ikaw, maisa tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Regardless, what is our religious background? Regardless, what is our educational attainment? Regardless, what is our upbringing from our family? Regardless, what tribe we belong? Regardless, what is our state dito sa mundong ito? Anong profession natin? Regardless, basta importante ikaw, ako, maisa sa ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord! Kung ano mang upbringing natin noon, anong reliyon man, anong pamilya man, ihambing natin ang ating gawa sa salita ng Diyos. Kung tayo ay kinokorek sa mga mali natin, then magpakorek tayo. Kung ano yung mga karumihan natin, magpalinis tayo. Kung ano man ang ating mga wrong beliefs, mali pala na mga paniniwala, na mga practices, kailangan talaga tayo mag-abide sa salita ng Diyos. Kaya nga sinabi dyan, all Scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for correction, for reproof, for instruction in righteousness, so that we, you and me, may be perfect, truly furnished unto every good work. So, regardless sino tayo sa sanglibutang ito, regardless anong lahi natin, regardless saan tayo nanggaling na reliyon sa sanglibutang ito, ang importante sa atin lahat ay maisa tayo kay Kristo Jesus sa salita ng Diyos, na hindi magkakaroon ito ng dispariha. Kailangan united, agree. Yung gawa natin, tsaka yung salita ng Diyos, nag-agree sila, hindi sila nag-disagree. Yan yung nangyari kay Enoch. Enoch walked with God, and he was not found because God took him. Bakit? Si Enoch lumakad kasama sa Diyos because he agreed with God. Di ka pwede maglakad with someone if you do not agree. So, pag sinabing Enoch walked with God, nakiisa siya sa Diyos. Kinuha siya ng Diyos. That is the salvation of God. What is salvation of God? Changing your corruptible body into incorruptible body. Changing your mortal body to immortal body. Changing your earthly habitation to heavenly habitation. That is the salvation of God. Mangyayari lang yan sa buhay mo at sa akin pag nakiisa tayo sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Basahin natin ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo mismo. John 17:21 hanggang 23. Praise the Lord. That they all may be one, as thou, Father, art in me and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me, and the glory which thou gavest me I have given them, that they may be one even as we are one, I in them and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and hast loved me as thou hast loved me.
Yan ang purpose ng ating Panginoong Hesus Kristo. Bakit siya pumunta dito? Para isahin tayo sa Diyos. Amen? Praise the Lord! Ang ibig sabihin, isahin tayo sa Diyos. We have to agree with God all the time, all the way. Regardless, anong panindigan natin sa mga previous, regardless anong upbringing ng ating pamilya noon, regardless what is our educational attainment, regardless anong mga ranggo natin sa mga ating naranasan sa sanglibutang ito, mataas man o mababa man, it doesn't matter. Ang nagmamatter dito, ang pinaka-importante na maisa tayo sa Diyos. Mag-agree tayo sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Yan ang pinaka-importante. Kaya nga sinabi dito, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa inyo. Hindi sila magkaiba, hindi sila hiwalay. Na sila na may suma sa atin. Gusto niya tayo mapapunta sa kanila, maging isa sa kanila, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo para siya isahin tayo doon sa Diyos. Yan ang ultimate mission ng ating Panginoong Hesus Kristo bilang sinugo ng Ama o ng Diyos. At ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila. The glory which given to Him by God, ibibigay rin ni Kristo dito sa atin. What is that glory? Sinless. What is that glory? Holiness. What is that glory? Righteousness. What is that glory? Obedience to God. Praise the Lord. Ganon din, pinapasa niya sa atin, kaya we have to agree with Him. Makiisa tayo sa Kanya. At ang kaluwalhatian sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang akin o sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig at gaya ko na inibig mo. So, praise the Lord. Kaya sa buhay natin, never disagree with God. Never disagree with the Word of God. Huwag tayo mag-disagree. Agree tayo lahat. At kung meron man tayong mga previous na mga doctrines na ating natutunan, if the Word of God Himself will correct us, hindi kay ipahigit pa natin yung mga previous natin, ipahigit pa natin yung mga mali natin noon. Huwag. Kailangan ready tayo to be corrected para hindi tayo mag-disagree sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Iba-iba tayong background natin ng reliyon. Lahat na siguro ng mga reliyon sa mundo, may mga pinanggalingan tayo. Ako, galing ako ng evangelical. Iba sa inyo, SDA. Iban sa inyo, Foursquare. Iban sa inyo, Baptist. Iban sa inyo, Mormons. Ang iba sa inyo, Catholic. Ang iba sa inyo, Pentecostal. Iba-iba. Regardless, anumang background natin, what is important na makiisa tayo sa salita ng Diyos. Huwag tayong mag-disagree dito. After all, it is not the church, the name of the church, that will matter sa ating kaligtasan, but it is our union with God. Yung ating pakiisa sa Diyos, diyan nagmamatter ang kaligtasan. Amen? Praise the Lord. Basahin natin anong sinabi sa 1 Corinthians 8 verse 6. Praise the Lord. But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. See? Isa lang ang Diyos. There is only one God in heaven.
Sa sanglibutang ito, there are so much books or many books. Mormons, daming books ang Mormons. Alam mo, kung yung Mormons, mag-search ka sa kanilang libro, ang belief nila, marami daw Diyos. Maraming Diyos. At naniwala sila, si Lucifer at saka si Jesus, magkakapatid daw. No. There is only one God who made the heaven and the earth. Amen? Praise the Lord. There is only one God who breathed the breath of life into our nostrils. Kaya buhay tayo. Siya lang. That's why siya lang yung i-honor natin. Kahit hindi natin siya nakikita, and yet we believe the one whom He sent, that is our Lord Jesus Christ, because Jesus Christ is God in the flesh. Praise the Lord. Emmanuel. Napaka-importante niyan. Kaya nga, binabalik dito ni Jesus that the world may believe that Thou hast sent me. He is the only legit to be a Savior of the world, because there is only one that can save, but God alone. So isa lang, siya lang legit na pinadala na maging Savior ng lahat. Na napaka-importante, makiisa tayo sa ating Diyos na naglalang sa atin sa Kanyang pinadala na anyo ng anak ng Diyos. And He is God in the flesh. Jesus Christ, wala nang ibang tagapagligtas. Sabihin ko po sa inyo. Tingnan mo, anong gusto ni Jesus Christ na maging status ng ating pagka-believers of God. Basahin natin. Ang status na magiging believers of God, hindi having the certificate of the church that you are bona fide member. No. Being member of the kingdom of God to inherit as our inheritance of our Creator, of our Heavenly Father, it is not having the certificate of baptism. Hindi yan. Papel lang yan. Tsaka yung baptism, that is just a matter of significant lang yan ng gusto ng Diyos gawin sa atin na patayin yung ating old nature at ma-resurrect tayo, that we must walk in the newness of life. But certificate does not any matter sa ating kaligtasan. Ang gusto ng Diyos, ang status natin ito, basa John 14 verse 20. Praise the Lord. At that day, ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. Yan ang pinaka-importante. That day ye shall know that I am in my Father, and you in me, and I, Jesus, in you. Yan ang the best status na makita ng Diyos sa atin na sigurado yung ating kaligtasan. Praise the Lord! Praise the Lord. Alam mo kailan ito sinabi ni Lord Jesus Christ? When He is already revealing about His death, resurrection, and ascension. Nire-reveal niya ang panahon na ito, yung pag-depart niya sa mundo. Tapos yung mga disciples na confused, sabi nila, what He is talking about, resurrection. What He is talking about, that He will rise from the dead. What He is talking, that He will go to the Father. Na in-explain ni Jesus, ito na. At that day, ye shall know that I am in my Father. Kasi babalik siya doon. And ye in me, and I in you. Paano natin ma-consider that you in Him, in Christ, me in Christ? If you agree with Christ, if you obey with Christ, if you abide in His Word, if you believe and obediently, continuously,
nagsunod sa Kanya. You are in Christ. And Jesus said, and I in you. Paano si Jesus papasok sa atin? In a form of Holy Spirit. In a form of Holy Spirit. Nandito siya sa atin. Praise the Lord. Yan ang kaingat-ingatan natin sa buong pagkatao natin sa sanglibutang ito. Let not sin the cause of to depart. Yung pag-depart ng Holy Spirit, ang kasalanan, ang iniquity. Kailangan natin i-possess yung itong vessel natin na katawan in sanctification, in holiness, and in righteousness. Alam mo, may sinabi dito, ngayon ang mundo nagkagulo. May mga reliyon na nag-abide doon sa huwag magkain ng baboy, huwag magkain ng mga animals na kung ano-ano yung pinagbabawal dito sa Old Testament. Alam mo yung Old Testament? Bakit kailangan merong New Testament? Ang Old Testament, this is more on illustration of literal and material. And the New Testament, it is more on the spiritual aspect. Jesus said, hindi ang pumapasok sa iyong bibig makakarumi. Kasi lalabas lang yan doon, ipupok mo lang yan, i-plus mo yan, wala na yan. Ang galing sa puso, yun ang makarumi. So, nagkagulo ang mundo. Nagkagulo. So, sino ngayon ang ating i-focus? Diyan kay Kristo Jesus. Praise the Lord. Diyan tayo mag-focus. Basahin natin anong sinabi diyan. 1 Corinthians 6:13. Praise the Lord. Meats for the belly, and the belly for meats. But God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. Yes. Meats for the belly, and the belly for meats. But God shall destroy both it and them. Siyempre, kahit gaano ka pa magkain, babalik man talaga tayo doon sa alikabok. Doon man tayo galing. We obtain the earthly body and the heavenly body. Yung ating earthly body, God will destroy it. Kahit gaano pa kayaman sa sanglibutang ito, pag namatay ka, inilibing ka, pag hukayin ka uli, wala na. Ubos na yung katawan mo sa uod. Tapos, pag hawak sa iyo, wala na, pulverize ka na. Dust art thou, and unto dust you will return. That is nothing. But God shall destroy both it and them. Now, what is the most important? The body is not for fornication. What is fornication? This is just being committed by unmarried people. Lagi ko na yung pinipreach dito. Kahit ako married, literally, physically, but spiritually, I am not yet married. I'm still waiting for the groom to arrive. And as I am a bride, I must make myself ready for his coming. That will be our wedding sa pagbalik ni Jesus. So, tayo lahat, we are unmarried spiritually. So, while waiting, do not commit fornication. What is fornication? You engage to someone with, alam nyo na yung fornication, sex. Spiritually, pag ikaw ay naniwala sa udyok ng dyablo upang lapastanganin ang kautusan ng Diyos,
na binigay niya sa atin katulad sa binigay ng Diyos kang Adam at kang Eva. Pag ikaw ay kumagat sa pain ni Satanas, you have committed fornication, spiritual fornication. Sa pag-commit natin ng kasalanan, we have committed spiritual fornication because we have activity with Satan, the devil. Kaya itong katawan natin is not for that fornication, but for the Lord. Amen? Praise the Lord. Para ito sa Panginoon, kailangan maging watchful tayo, maging prayerful tayo. It doesn't matter what is the nature of your work, of your job, of your ano yung ranggo mo. Basta importante, huwag tayong gagawa ng labag sa Diyos na nire-reveal niya sa atin from the Holy Scripture. Kahapon may kinasal ako. I asked the couple, sabi ko sa lalaki, Brad Norman, how many times ka nagbabasa ng Bible mo? Sabi niya, Pastor, every divine service, every prayer meeting, yan lang. Sabi ko, that is not enough. You should have quality time to read your Bible in your house or in your work site. O wala ka nang ginagawa, open ka ng Bible mo. Magbasa ka. Because gusto ng Diyos, bigyan ka niya ng instruction ahead before the temptation shall arrive before you. Bago magdating yung temptasyon, mayroong instruction ang Diyos sa iyo what to do. God is preparing us for the coming attack of Satan. So we have to open the Bible. We have to read and read and read and read in our quality time. Don't tell me hindi kayo nagbigay ng quality time sa trabaho ninyo. You are being paid by the company. Siyempre, magbigay ka taglo ng quality time. O how about your God? For your own soul's benefit. Let us give quality with God. Amen? Praise the Lord. O kayo, ako, hindi lang kayo magbasa lang ako ng Bible if I'm going to prepare messages. No. I have to have quality time to read for myself. Kung ano yung leading ni Jesus sa kakapray, mag-inject siya na mag-inject ng mga subjects na dapat kong matutunan mula sa Kanya for the future people na makaharap ko. Handa na ako. Magbasa ka ng magbasa. Ganun po ang importante para itong katawan na ito is not for fornication, it's not for iniquity, it's not for worldliness, it's not for unholiness, it's not for gambling. Alam mo itong sugal, grabe. May mga young people tayo doon sa Calgary, hindi na nagsisimba, 3. Mga gifted pa naman noon. May keep of vision yan sila noon. Pero wala na. Nalulong na sa games sa computer. Popo ba yan? Popo. Kung ano-ano yung mga games na mga sugal, nalulong na. Tanungin mo, kasi pastor, lumaki yung pera ko, umabot ng 1 million. O masyado itong beneficial. O ngayon, sana yung 1 million mo? Nagkautang-utang ako, pastor, kasi nagsunod-sunod yung talo ko, hindi na ako nakabawi. Ganun man yan si Taning. Papasukin ka lang yan. Ganun ang kasalanan. Papasukin ka lang yan. Hindi ka na makalabas. Unless you acknowledge your sin and repent and turn away from it, makabalik ka sa Diyos with all the humbleness and humility of your heart before mamatay ka o bago babalik si Jesus. Kaya tayo, magpakatibay tayo lahat.
Amen? Praise the Lord. Mag-ingat sa internet, mag-ingat sa computer. Tsaka mag-ingat tayo sa pag-entertain ng mga balita. Huwag kaagad magkuha ng mga balita, ng mga fake, tapos i-repost mo, i-share mo. Ang dami kayong mga fake na mga news ngayon. Hindi mo na alam anong katotohanan. Mabuti na lang, mag-pray na lang tayo kay Jesus Christ. Lord, i-fix mo yung bansa namin. Kayo nakakaalam kung sino nararapat mangulo sa aming bansa na hindi ito magkaganito-ganito. Praise the Lord. Huwag tayong magtitik ng tao. Si Jesus ang i-pray natin. Hindi mo na alam ngayon. Grabe ng ngayon, karumihan. Kalukuhan. Hindi mo na alam kung sino nagsasabi ng totoo. Hindi lang yan sa political arena, pati sa religious arena. Ay, grabe. Grabing atakihan. Grabing hatulan. Grabing angkinan. Let us not, huwag tayo makisawsaw sa kanila. Let us focus more on to be united with God. Amen? Praise the Lord. Dito tayo mag-unite tayo sa Diyos. Para maligtas ka, maligtas ako, maligtas tayo. At makaligtas tayo ng iba. So i-pray natin kasi ngayong December 27, God's will, invited tayo mag-preach sa Dahican. This is composed of different churches, different pastors. At I will never expect to speak about our group, neither of myself, but I am expecting that these people na makaharap ko, may-unite sila sa nag-iisang Diyos, sa nag-iisang katotohanan, sa nag-iisang banal, ang ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Let them discover Jesus. Let them discover the truth. Nasa kanila na lang yan. If they sell it for exchange of something, nasa kanila na lang yan. But the Bible says, buy the truth and sell it not. Kung makita mo ang katotohanan, nandyan lang kay Jesus Christ, nandyan lang sa banal na salita ng Diyos, then, huwag mo na siyang pakawalan. Kung saan mo yan nakikita at naririnig, then, alam mo, yan na ang totoo. Try every spirit, whether that is of God or not. O kaya, ganun. So, yan ang ating i-pray. Kanina, kahapon, nagkasal ako doon sa Magpet. Yung lula ng kinasal ko, di ko alam, siya pala yung lula, napalapit ako doon sa pamilya nila, sa table ba. Biglang nagbulong sa akin, Pastor, ang ganda ng homily mo. Wala man tayong masyadong narinig homily dito. Lumangang natin yan marinig sa mga pari. Homily, siguro ang ibig sabing homily, yung message. Sabi ko, to God be the glory. Sabi ko sa kanya, tinuturo ko doon sa langit. Hanggang nagkaroon kami ng fellowship, yung kanyang anak, na mother ng babae na kinasal ko, nagkasakit ito, si Sister Eva. Kung patestimonihin natin yung husband niya, ang sakit ng kanyang asawa na cripple, hindi na makalakad, hindi na makatayo. Gibaba na lang niya. Saan-saan niya dinala, babaho na lang niya. Hindi na makalakad eh. Hanggang na-invite siya sa holy place doon sa Pangaoan. Naprihan ang ating pastor doon o pastora. Pinagaling ni Lord Jesus Christ kasi hindi naman kami ang gumagawa, si Jesus Christ naman. We are under His leading and direction. Gumaling si Sister Eva. Praise the Lord. Sabi niya, Pastor, ngayong December 30, birthday ko, pwede kitang imbitahin.
Meron akong paprihan sa iyo. Meron akong apo na 15 years old hanggang ngayon hindi makalakad, hindi makasalita. Ganun. Alala ko yung taga-dahikan na naprihan ko doon. Bata pa siya nung panahon na yon. Kinarga. Hindi makalakad eh. Alam mo yung yung palsy ba yan? Nakatiko-ko lang lahat, pati paa, pati kamay. Kinarga. Sabi ko, Jesus, i-bless mo naman ito. Kawawa naman ito. Palakarin mo naman siya. Sabihin ko po sa inyo, every youth camp, kung may takbuhan, tumatakbo. Kung mayroong mga activities, kasali na siya, makalakad na siya. Kung panahon ng testimony, malakas masyado mag-testimony. Praise the Lord. Sabi niya sa akin, Pastor, ang dami ko nang inimbita ng mga pastor, prehan yung aking apo, wala mang nangyari. Pwede kitang imbitahin. So anong imagination natin? Tingala tayo doon sa langit, Jesus, kayo lang ang makapangyarihan, hindi kami. This invitation, as your word says, who receive you, receiveth me. Who will forsake you, forsaking me. Inimbita ako bilang iyong lingkod, then ikaw inimbita nila. So tinignan ko yung kalendaryo, December 27, nandun ako sa dahikan, God's will. Baba ako ng, hindi ko na alam kung anong pitsa ako makababa, 28, whatever, depende lang. 29, dito na ako sa Davao. 30, Tuesday, pwede ko pang i-cater ang kanyang invitation. Uwi dito, pagkagabi, umaga 31, mag-celebrate tayo ng New Year. Sabi ko, okay, God's will, I will attend your invitation. Praise the Lord. Napaka-importante po. I-pray ninyo bukas, meron ding invitation. Compostela, si Sister Warren Pedro. First cousin niya ni Sister Rose. Hindi ko tawaging ending ito kasi minsan kasi ending. Ayoko na matapos kaagad ba, no? Sister Rose. Sabi ko, Sister Rose, libre ka ba bukas? Punta tayo sa first cousin mo. Mag-service tayo doon. Para ma-revive yung Compostela. Praise the Lord. I-pray natin yan. To God be the glory. Ang daming mga gawain sa mga manggagawa ng Diyos. Luzon, Visayas, Mindanao, as well in abroad. Busy ang mga servants of the Lord. Kayo rin, bahagi kayo lahat dito. Kaya sa ating future na ating gagawing fellowship, men's group, women's group, young people's group, udyukan tayo ng Diyos sa Kanyang banal na Espiritu para sa ikatitibay. Yung mga hindi na nagsisimba, ma-schedulean, bisitahan. Yung mga nangihina, mapalakas. At least, we are doing something what is out of the love of God. Praise the Lord. Kaya sabi ko, Pastor Jay, sacrifice ka muna dyan sa Samal at itong Panakan. Coordinate ka lang sa mga pamilyang Berona kung kailan ang schedule mo doon. Kasi si Nanay Glo at saka si Tatay Elmo, kailangan talagang tayo pupunta sa kanila. Hindi na yan makatiis magbiyahe ng malayo. Amen? Praise the Lord. Pero salamat ako, nandito yung mga anak, mga apo, nagsisikap din sila. So, tayong lahat magpakatibay tayo. So this body is not for sin, is not for fornication, is not for ungodliness, worldliness, unholiness. This is for the Lord. Basa, how it will, paano binigay sa atin ang isaktong plastada ng ating pamumuhay. Basa, 1 Corinthians 12 verse 3. Praise the Lord. Wherefore, I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say
that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. Yan. Hindi pwede na ikaw tumatawag sa Panginoong Diyos, you will be accursed. At wala rin tumatawag kay Jesus that He is Lord, kung hindi by the Holy Spirit. So we are being directed. Amen? Praise the Lord. Directed tayo ng kanyang banal na Espiritu. Alam mo ngayon, nabubuhay pa tayo. Darating ang panahon, 50 years from now, most of us are no longer living, hindi na buhay. Ako, magsi-16 na rin ako. Masaya na ako if God will add me 30 years para maging 90. Okay na yan eh. Bonus na yan. Praise the Lord. Oh. Ngayon, ang subject matter natin, why do we need to be united with God and can never be separated anymore until we die, until Jesus will come? Bakit? May resurrection. Kahit mawala na tayong lahat sa mundong ito, meron tayong hihintayin, nagigisingin tayong lahat. Sikapin natin, kung tulog man tayo sa pagbalik niya, magigising tayo kasama sa first resurrection. Basahin natin. John 5:20 hanggang 29. Ito yung reason bakit tayo hindi dapat mahiwalay sa Kanya. Sige, John 5:20 to 29. Praise the Lord. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that himself doeth, and he will show him greater works than this, that ye may marvel. For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the Son quickeneth them whom he will. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father which hath sent him. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my words, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth, they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. See? Binigyan siya ng authority to execute judgment. Siya yung pipili kung sino yung i-resurrect niya. Now, sino ang ma-resurrect sa first resurrection? The Bible says, he who died in the Lord, Jesus Christ. Yung kamatayan mo, hindi ka namatay sa reliyon mo. Hindi ka namatay dahil sa pastor mo. Hindi ka namatay dahil sa kasamahan mo na nagsisimba, na sinasamahan mo. Hindi. Malalim pa dyan ang ating paglilingkod sa Diyos. Namatay ka dahil nakiisa ka sa Kanya, sa lahat ng Kanyang leading, sa banal na salita, sa banal na Espiritu, hindi ka sumuway hanggang ikamatay mo. Amen? Praise the Lord. Pag namatay ka dyan, hindi ka na mawala kay Kristo. Automatic yan. Anong automatic? Naka-autopilot na yan. Program na yan. Pagbalik ni Jesus, automatic na yan. Pak! Sama ka na. Hindi na yan dadaan ng proseso. Hindi na yan dadaan ng judgment. You are already judged. If you slept with Christ, you will be resurrected unto life everlasting. Ito yung sinabi dyan sa last verse. And shall come forth. 28 muna. Marvel not at this, for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth, they that have done good, unto the resurrection of life,
and they that have done evil unto the resurrection of damnation. Bakit merong tinatawag na first resurrection? This is exclusive for the saints who died in Christ Jesus. Praise the Lord. Ay, napaka-importante, di ka mahiwalay kay Jesus Christ. Buhay ka man o patay ka man. Pero meron tinatawag na general resurrection. Merong maliligtas, merong hindi maliligtas. After the first resurrection, may pagkakataon pang maligtas, but very thin chance. You must be, magpakamartir ka talaga. Pag nagawa mo yan, makasama ka sa general resurrection, you have done good unto life everlasting. Then the rest, papunta na sa kapahamakan. Kaya sa buhay natin, itong fellowship natin, let us put Christ as our master, as our leader, as our king. Amen? Praise the Lord. Basahin natin John 13:13. Praise the Lord. Ye call me Master and Lord, and ye say well, for so I am. Yes, tinatawag niyo ako na Master at Panginoon. Tama at mabuti ang inyong sinalita dahil ako nga. O yan. Siya yung Master natin. Siya yung leader natin. Diyan tayo magpapailalim sa Kanya. Ang ating fellowship, ang ating buhay, ilalim sa ating Master, sa ating Lord, sa ating Panginoong Diyos. So, to God be the glory. Salamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Ayaw niya na makalimot tayo. Tingnan mo si Pastor Samuel Algabre. He has so much plan in his life, but it was not fulfilled. When God called him and gave him ultimatum, if you will not answer my call to you, I will kill you. O di nag-surrender si Pastor. Bakit sabihin ko na I will kill you? Sabi ni Jesus. Kinamit yung bibig ng pulis. Sir, too much blood came out from your head. We cannot guarantee you that you can survive. Because the nearest hospital from this point, 82 kilometers, and it is a rugged road. So, death yun. Anong ginawa ni Pastor? Lord, sinabi ng police na ganito, I shall die. Kahit dalhin pa ako sa ospital. Alam nila anong kondisyon ng road, anong layo. Sobrang dugo. So, nag-surrender siya. Lord, buhayin mo lang ako, mag-serve ako sa iyo. Ibinuhay siya ng Diyos. After he have commitment to answer the call of God. Amen? Praise the Lord. That is how God established this holy place. By the grace of God, by the power of God. Kaya, as what He did to Paul, who was Saul, ganun din. O, tingnan mo, daming naligtas na mga kaluluwa. Dahil legit ang tumawag sa kanila. Basahin pa natin. Ephesians 1:20 hanggang 23. Praise the Lord. Which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come, and hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is this body, the fullness of him that filleth all in all. Yan. Salamat tayo sa Diyos. Pinuno niya tayo ng gifts. Pinuno niya tayo ng wisdom. Pinuno niya tayo ng knowledge na makalangit, hindi makamundo. Itong tinuturo sa atin dito, this is not gotten from any theological Bible school sa sanglibutang ito. Hindi po. Kung ano yung paggamit ng Diyos sa kanyang mga apostles led by the Holy Spirit, the same dito sa atin. Amen? Praise the Lord. Mas reliable yun. 100% yun. Kasi ultimo ang Bible ngayon, ang Bible house ngayon, ang printing
press ng Bible ngayon, pinasukan na ng masamang espiritu. Ang dami ng Bible ng mga revised ngayon na naiiba na ang katotohanan. Twisted. Kaya, kailangan talaga natin ang gabay ng Diyos. Magpakabanal tayo lagi para gagabayan na tayo. Amen? Praise the Lord. So, gifted tayo dito. Meron tayong gift of the prophesying. Anytime we will ask prophecy for some revelation that we are not capable to make the decision. Minsan mag-inquire tayo sa Diyos what we are going sa mga yung mahirap intindihin. Mag-ask tayo ng prophecy, unknown tongue with interpretation. Magbigay si Jesus Christ. Mag-ask tayo ng instruction through vision, nandyan. Mag-cast out ako ng devils if I'm going to inquire the Lord through vision, nandyan. God is, pinipill up niya tayo lahat ng gifts dito. Amen? Praise the Lord. Yung case ni Yap Iping, ang hirap kaya nun. Kung walang, 3 visionary God ang ginamit doon. Yung kidnap victim, ang ginamit doon 2, prophesying at saka vision. So, praise the Lord. Tayo, i-organize tayo ni Jesus after Pastor Samuel Algabre. Meron siyang in-appoint na mag-lead sa atin. Pasalamat tayo. Hindi tao ang nag-ano sa atin dito. Kaya nga, laging lumalabas sa bibig ko, if I am done, I will not be the one to appoint who will be the successor of the holy place na mag-lead sa future. It's Jesus. Kung paano ako hindi nag-appoint sa sarili ko, neither mga ginamit sa vision, prophesying, dream, na nagkaisa sila, na ako ang ilagay ni Jesus dito, kung paano hindi yan nila inisip at inimbento dahil pinil up sila ng Diyos ng Holy Ghost what to reveal, ganun din sa after me. Hindi tayo led dito by man or by board of trustees. We are not the one to decide pertaining this succession. Praise the Lord. Neither it is not of us to decide what to preach. We have to ask always, Lord, what I'm going to preach in this service, in this day. Lahat yan are being asked. Kaya salamat tayo sa Diyos. He always guiding us. Amen? Praise the Lord. Anong purpose nito lahat? Basa, Colossians 1:16 and 17. Praise the Lord. For by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him, and He is before all things, and by Him all things consist. Yeah. Bakit napaka-importante tayo magpasakop sa nag-iisang Diyos, nag-iisang tagapagligtas, nag-iisang katotohanan, salita ng Diyos? Dahil lahat papunta sa Kanya at dahil sa Kanya, nag-exist tayo. Kung hindi dahil sa Kanya, wala tayo. Kung ipahamak tayo, pahamak talaga tayo. Kung paano niya pinahamak yung mga angels niya ng rebelde sa langit, pinahamak niya. Kung paano niya pinahamak ang mga tao sa Sodom and Gomorrah at sa baha noon, ganun din mangyayari sa atin if we will not honor God, obey God without condition. Praise the Lord. Huwag tayo magbigay ng kondisyon. Hindi nga nagbigay ng kondisyon ang Diyos. Sadya niya talaga tayong inibig. So, gantihan natin siya without condition. Amen? Praise the Lord. Dahil giguide na tayo niya eh. We love Him because He first loved us. Basa 1 Peter 1:21. The Lord, who by Him do believe in God, that raised Him up from the dead and gave Him glory, that your faith and hope might be in God. Yes. Sa pamagitan sa Kanya, naniwala tayo sa Diyos because Christ
brought the salvation, the truth, for us. Naniwala tayo sa Diyos because of Him that raised Him up from the dead. Binuhay siya mula sa kamatayan and gave Him glory. Binigay sa Kanya ang kaluwalhatian that your faith and hope might be in God. O dyan, tayo sa Diyos, magpailalim through our Lord Jesus Christ, through the Word of God. Praise the Lord. Ganon. So napaka-importante. Basa pa, 1 Peter 4:19. Praise the Lord. Wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. Yes. See? Faithful Creator? Yes. Anong klaseng Creator siya? Basa. John 1:3. Praise the Lord. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Yes. Ganon siya. Creator siya in what? All things made by Him, and without Him was not anything made that was made. See? Minsan, may nagtanong, ang tao, anong unang nabuo sa kanyang body nung siya'y binubuntis ng kanyang mother? Anong organ sa katawan ng tao na unang nabuo? Anong sagot? Ikaw, Sister Rose, nung nagbuntis ka kay Hans, magpa-check up ka sa OB-GYN. Anong unang hanapin ng OB-GYN para ma-determine kung buntis ka o hindi? Kung sa may unahong pangita. Mag-ana gani, butang gani dirig stethoscope, nga iananaon sa imong pusod banda. Kung sa man. Kung sa unang i-detect. Ang pitik sa kasing-kasing. Sa ato pa, sign of life. Ang unang mabuo na organ sa katawan ng human, na pag ito'y binubuntis pa ng mother, heart. Kaya nga, if ever we offer to God, it must be our heart. Praise the Lord. Praise the Lord. Because that represents the entire of our everything. Kaya tayo nabuhay. Kaya kung wala siya, wala tayo, hindi tayo nabuhay. Salamat tayo sa Diyos dahil sa daming member of the body of Christ, isa lang tayo. Isang direksyon lang tayo. Parang katawan ba? Ang dami kayang members. Tingnan mo yun, buksan mo yung katawan mo. Di ba ang daming mga members dyan? Sa organs lang, ang dami. Sa veins lang, ang daming veins. Lahat. Ang dami kaya. Ganun din tayo. In the entire Luzon, Visayas, Mindanao, and abroad, itong holy place na in-establish ni Lord Jesus Christ, we have so much, but we are member of one another, and we are all part of the body of Christ. Basahin natin, 1 Corinthians 12:6. Praise the Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. Yes. There are diversities of operations. Merong preacher, merong teacher, merong visionary, merong prophesying, merong dreams, merong giver, helper, may government. Ang dami. But it is the same God which worketh all in all. Amen? Praise the Lord. Lahat tayo magpa-under dyan. At isa lang ang luluwalhatiin natin, si Jesus Christ lang. Last verse, Colossians chapter 2, 9 and 10. Praise the Lord. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Yes. Nandyan na napapaloob ang lahat ng kapunuan of the Godhead bodily, and ye are complete in Him, which is the head
of all principality and power. To God be the glory. Pasalamat tayo sa Diyos. We are complete in Him. Complete in salvation, complete in our necessities, complete for our future, complete for our being, lahat. We are complete in Him. Kaya, salamat tayo sa Diyos. Gusto niya, makiisa tayo lahat sa Kanya. Make us one. Amen? Praise the Lord. So be obedient. I-pray natin si Sister Danica. Sister Danica, she is about to go Saudi Arabia. Trabaho siya doon. Tapos nagtanong siya sa akin, Pastor Chit, saan ako makinig ng Word of God? Sabi ko, it depends upon your time availability. But I will recommend you kasi most of the overseas na nag-o-online doon sa Canada kay Pastora Edith. Kaya nag-usap kami ni Pastora Edith. Pastora Edith, naalaala mo yung panaginip mo na daming iba-ibang bansa na plugs pinakita sa iyo. Not knowingly, yung mga nag-online sa iyong service dyan, preaching dyan, may Dubai, may Japan, may Philippines, merong daming mga countries. Kaya sabi ko kay Danica, ipa-add kita doon. Doon ka na mag-join kasi maganda yung online doon kasi maka-interact sila. Anong interact? Pwede silang gawing mga readers one after another. Testimony moment, meron silang opportunity mag-testimony. Praise the Lord. Because sige, doon ka. At kung sino pa man ang makita mo na nagpipreach kay Pastor Tam, sa mga nagla-live dito sa Davao, singhot as, ano yung mula? Tilo ka na tanan. Pulong sa Diyos na tanan. Importante na tanan. Amen? Praise the Lord. Madami tayo, pero isa lang ang nangungulo sa atin. Kaya pasalamat tayo sa Diyos. So, to God be the glory. I'm so thankful to our Lord Jesus Christ for all the success and fruitful visit namin doon sa Canada. At salamat sa mga onliners na dumadami na. Minsan, 16 onliners nag-join kay Pastora Edith. Sabi ko nga kay Pastora Edith, Pastora, if we are going to let these 16 onliners to sit dito sa ating ginagamit na temporary na sanctuary, hindi na magkasya. Sabi ko sa kanya. Most of these are the revived members coming from different countries. Praise the Lord. Kaya salamat tayo sa Diyos na kung overseas sa pag-usapan, meron silang online service na pwede nilang mag-join sila doon. At in terms naman sa Philippine preaching, they can select anytime, anywhere among His pastors na nagbibigay ng Word of God. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. I-pray natin ang samal na ma-establish, maging congregation future. At i-pray natin ang panakan na si Nanay Glo at saka si Tatay Elmo patuloy itong maservisyohan. At pasalamat tayo sa Diyos sa mga coming pa na mga schedules. Itong mid-year conference, i-pray ninyo. Praise the Lord. Kami lahat ng mga pastors magkita-kita sa Madsayap. Of course, mag-land sila dito. So we have some effort to do. Kasi siyempre kakain yan sila dito. Kailangan natin sila pakainin, patulogin. So let us prepare as we are the embarking place. This major conference before proceeding to the venue which is Madsayap Congregation. Praise the Lord. So, i-pray natin ang Madsayap Congregation na everything will be done smoothly. Pray natin si Pastor Nonoy and all pastors who cooperated the building of guest house. Mga pastors natin nagkaisa doon sa Davao Oriental. Lahat ng mga pastors sa Davao Oriental went to Madsayap to help.
Amen? Yun naman sa Sudipen Congregation, almost lahat ng mga pastors sa North Luzon, Isabela, Pangasinan, until doon sa Pinakatugigaraw, nagkaisa, tumulong, mag-build with Pastor Tam sa Sudipen na damage ng uwan. Ganun, napakasarap tingnan ang mga kapatiran na gumagawa under the name of our Lord Jesus Christ. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Wala man tayong first timer? Wala? Okay. Let us proceed to our closing